Hello. Hello, Papa Jackson. Good evening. Hi, good evening. Magandang Are you in the Philippines? Yes po. You're in the Philippines. Yeah. Good evening po. Good evening. How'd you know about the show? Ever since nanonood po ako sa'yo, dahil nung first heartbreak ko po, year, Wag mo na lagay pati yung year. Okay na. okay na yun. Ang tanong ko lang kung how did you know about the show? Wag mo na akong idamay pa sa panahon na yan. Oo. So, ayun, bago akong makababad kasi sa TikTok. So, yun. Talaga. Oo. Anyways. Teka lang ha. We're just trying to... Asa nga pala ngayon? Sa General Trias, Cavite po, dito Cavite. sa bahay. Cavite. Opo. Okay. Anong pangalan mo? Miel. I'll call you Miel. Tama? Yes. Opo. How do you spell that? How do you spell Miel? M-I-E-L? Opo. Ilan? So you are 37. 7. Gentry, di malapit ka sa Tagaytay. Medyo malayo po siya. Malayo rin. Kasi may mga Cavite area na malapit sa Tagaytay, di ba? Opo, like Amadeo, Cavite. Yun yung malapit sa Tagaytay. Opo. Okay. Anyways, si Miel ay 37 from Cavite. Anong ginagawa sa buhay? Sales and marketing manager po. Buti ka pa, manager. Ako nag-resign as manager. Baka po mag-resign na rin. Diba? Hindi ganun kadali. Hindi Hindi, well, it's good, but it's not easy. Not diba? Not that easy. But it's good, no? Challenging, no? Opo. May asawa ka na? Mayroon po dati. Okay yung sagot na yun, ha? Meron po dati. Ano nangyari? So, yun nga po, kaya ako na pa-message. 12 years po kami. Kakahiwalay lang po namin nung midnight mismo ng December 1. December 1? So, 1 week ago? Yes. Okay. What happened? Paano ko ba sisimulan? Gaano katagal kayo naging magjowa? 12 years. 12 years. May anak kayo? Wala po. Wala. Ano kayo? Kinasal o hindi? Hindi po. Okay. Pero we lived together for 2 years. Live years, kaya 12 years can live in. Opo. Medyo mahirap. Ba't ka nag-iwalay noong December 1? Napagod daw po siya. Oh, so he left you? Opo. Why? Ano nakakapagod sa'yo? Pagod daw po siya sa mga bagay na we agree naman. Like, financially, yung mga bayarin, yun yung mga reason niya. Mas masakit walang third party. So just napagod na daw siya. Okay. Napagod siya. Sabi niya. Pero kasi po every time na parang nahihirapan siya sa situation for that 12 years, lagi rin yun yung nire-reason. Alam mo ano pa yung masakit doon, Papa? Nagkatabi lang kami. Nag-message siya ng
Oh, Paano kung ayoko na? so you were at home, you were together. Yes po. Mm-hmm. Do you want to read the message? Po? Do you want to read with us the message? Mm. Sige nga. Tapos ha? Okay. Madong mahaba yung convo namin. Only the Kaya part where you're willing to share, not everything naman. yes. Kasi bago po mangyari yung chat ngayon, Mm. bago yung birthday ko, nagtalo na rin kami at the same thing na yun din yung nire-reason out niya. Umiyak ako noon kasi gusto kong i-work out yung relationship. Kasi Mm-hmm. not a joke. Pero sabi ko kasi sa kanya nung pag sinabihan niya ako ulit ng ganun, hindi na ako iiyak at magmamakaawa sa kanya. Kaya nag-chat siya nun. Ang sagot ko sa kanya, hindi ayaw mo na. What time Sorry was that? Yung start ng conversation namin is, eto medyo malapit na ako may screenshot. Actually, November 30 yun. Mhm. Around 10 something. Hanggang sa natapos yung convo namin ng December 1. Pagka-reply ko sa kanya na, di wala. Yung reply na lang siya, okay, sige. Did he move out of the house? Hindi pa po siya agad kasi bumaba siya sa baba. Madaling araw na Mm. pumasok muna siya down. Hindi ako nakapasok sa work. Mhm. Then sinabi sa mga boss ko na, sir, hindi ko po kayang pumasok. What did you tell Kasi- your boss? Did you tell your boss? Yes, sabi ko yung totoo. Sabi nila, itayin namin i-work out kasi kilala rin po kasi nila yung ex. As Okay. in, kilala nila. Kumbaga parang baka daw misunderstanding lang. Mhm. Meron kami, Mhm. mga ganun ba? Pero alam mo yung Papa Jack na tinanong siya nung kaibigan na kasi sinasabi ko talaga na hindi ko kaya na wala sa kasi 12 years not a joke. Sabi niya, assign siya na kasi hindi ko alam ba't niya tumatigas yung puso ko. Pag ayoko na talaga, bumibitaw ako. Mhm. Papa Jack. Okay pa ko. I just want to get a sense of what exactly was his reason why he left you. Sige po. Only the part that would make sense. You don't have to read everything. Ito po. Pasan pa na po dito kung saan niyo po ako tinawagan. Mhm. You want to read it now? Asan na? Hello? Hello? Ayan. Babasahin mo?
Ang pinaka-niliso niya po kasi dyan, Papa Jackson, yung utang na kami naman din dalawa parehas ang nakinabang. Pinadala mo sa akin, di mo binasa. Opo. Okay, sige. Hindi ko babasahin to, ha? Alam mo kung bakit? Opo. Kala ko babasahin mo for us. Buburahin ko. I do not have I do not like reading messages not intended for me. Okay. Oo. Hindi ko ugali. Hindi ko kwento mo sa akin pero I don't like reading it. Parang Okay. may mga ganong tao eh. Ako yun, pet peeve ko yun. If a message is not intended for me, hindi ako nakikibasa. Thank you, Papa. Alam po, Binura ko na. Hindi ko ugali yan. But you can tell me the story. You can tell me the reason. ayun po. November 30, 10:43 p.m. Mm. Nag-message siya na sabi, paano ko lang talaga siya sa kama. Paano kung ayaw ko na? Sabi ko, di ayaw mo na. Sinabi ko na sa'yo, huling iyak ko na yung nakaraan. Pagod na ako sa sarili ko na binigay ko na lahat. If I'm not enough, wala na ako magagawa. Then ang reply niya, okay, sige. Tapos bumaba siya doon. Doon siya natulog sa salas namin. Ang lagi niya po kasing nire-reason every time na help ako sa parents ko. Help po ako sa parents ko. Tutulong ka sa magulang. Okay. Tapos, So ayaw niya ng ganon. no naman po okay lang sa kanya eh. Pero, hindi ko alam bakit treated gano'n. Actually, kahit ako, Papa Jack, nahihirapan ako. Sobrang nahihirapan ako sa nirison niya sa akin. Kasi mas madaling matanggap. Mas madaling mag-move on. Good third party eh. Sabi mo lang yan. Sinasabi mo yan kasi mas hindi mo naiintindihan to. Or maybe there's a part of you where you refuse to acknowledge exactly why he left yung relationship ninyo. Kaya ko tinatanong because I wanted to at the very least get a sense kung ano yung dahilan why. Kasi I don't believe it happened overnight. That I don't believe. I think it happened in accumulated times, no? Na hindi ko alam kung napansin mo o binaliwala mo. Pero hindi yan nangyari overnight. Nung gabing piniyam ka niya kahit magkasama kayo, it did not happen that night. It has been on his thoughts for a long time before that night. And I'm sure if someone in the relationship must have paid attention to the partner, you would have, at the very least, you would have known about it. So kaya ko lang gusto, that's the only reason why I want to have a sense of it. At nangyari kasi, Papa Jack, hindi siya pala salita sa mga nararamdaman niya. Hindi po niya, kahit na magtanong ako sa kanya, bakit biglang ang cold mo, sasabihin niya lang, wala. Pagod lang ako, ganito lang ako. Tapos pag sabi ko, kaya nga na tayo nag-uusap para ma-resolve natin kung ano ba yan. Kaya lang, lagi na lang ganun yung sagot wala. Pagod lang ako. Ilaw yung lagi niyang reason. I have a problem. May problema ako ngayong gabi. Alam mo kung ano yun? Ano po? Iniisip ko, halimbawa, hindi mo ako nakausap.
And then many years passed already. And maybe at some point, some of your friends would ask you, Miel, ba't nga kayo naghiwalay ng jowa mo, yung ex mo? Nalulungkot akong isipin na nawala yung taong minamahal mo and yet you are clueless why he left. Which I don't want to believe na clueless ka exactly why he left. When you tell me na napagod siya, that is the byproduct of something else. No? May iba yan. No, may iba pang, I'm not saying may iba siya, ha? That's not what I'm saying. What I'm saying is, may ibang dahilan pa yan. Ba't siya napagod? Anong kinapaguran niya? Because alam mo ganito, Miel. Po. Okay. He left already. Gano'ng katagal kayo naging magjowa? How many years? 12 years. 12 years now. Hindi ko alam kung anong how do you understand the entire situation. Nasa sa yan eh. And yung paghihiwalay ninyo is already water under the bridge. Ibig sabihin, nakalipas na ito eh. Matter of fact, nagkikwento ka na lang ngayong gabi at umaasa ka na maybe may matutulong ako sa'yo. Tama, mali? Opo. Yun na lang yun eh. Maybe Papa Jackson, baka naman you can help me understand what happened. Yes. Tama ka. Well, Yun nga. ang totoo niyan, you have to understand. You have to make sense of it more than anybody else, including me. And if you're telling me that you are just clueless of you're just clueless of what happened, then there's a problem. Imposibleng clueless ka eh. Yun lang po kasi paulit-ulit niya sinasabi. Ang sabi niya sa akin, nung naghakot siya nung Monday, which is December 1. Nung hapon, ninakot niya yung gamit niya. Sabi ko, pa natin ito mapag-uusapan. Ano ba talaga yung reason? Kasi sobrang babaw for me kasi pwede nating pag-usapan. Ang sagot niya lang, ilang beses ko na to sinabi sa'yo. Okay, ano yon? Ano yon? Yun nga po, yung mga payables namin, parehas. Yung mga utang, financial. Ikaw ba yung may utang? Actually, kaming dalawa po yung umutang na yun. So, sabay naman namin siyang binabayaran. Pero, one at a time process po namin siya ginagawa. Okay. Ano yung mga inutang ninyo? Yung first po na inutang namin is yung dito. Kinuha namin yung sa bahay. Tapos, second po, nung na-hospital ako. Then, third po, nung gusto niyang kumuha ng sasakyan. So may kotse kayo? Yes po. Nasaan ang kotse ngayon? Nandito po. Iniwan niya sa'yo? Opo. Kanina bumalik siya kasi hiniram lang niya. And who's supposed to pay that? Kasi ngayon ang iniisip ko, what I'm thinking is, kung sinasabi niya na yun ang dahilan ng pagkapagod niya, yung financial burden ninyong dalawa, na-solve ba yun by leaving you behind? Kasi kung na-solve yun, I would understand him. Pero kung hindi na-solve yun by leaving you behind, it's something else. Hindi po. Kasi nag-uusap pa rin kami paano siya babayaran. Actually, Papa Jack. Why do I feel like parang sinisisi ka niya na may utang kayo? Bakit? Akala ko ba decision yung dalawa? Yun nga, Papa Jack. Kaya sobrang sakit. Then why does it feel like parang sinisisi ka niya? Yun nga po yung nararamdaman. Sabi ko nga sa kanya, parehas naman natin ito pinag-usapan. Bakit parang kasalanan ko lang? Parang ako lang yung may mali.
Sabi ko nga sa kanya, ako nagbabayad ng bahay. Ako nagbabayad ng kuryente. Ako nagbabayad ng bills, wifi, pagkain natin, everything. Sarili mong sahod sa'yo lang. Hindi ko yan pinapakain naman. Bakit? Parang, parang ako lang. Ako lang yung may mali. And, kasi bago pa yun mangyari to, Papa, may mga times na ako na pinagseselosan ko. Ano na? May mga times na rin ako na pinagseselosan ko. Oh. Dahil ko siya tinatanong. Kasi kilala ko siya eh. Kilala ko siya kung paano niya ako nabukan. Kapag paulit-ulit na sinasabi yung pangalan ng girl, I know na crush niya. And then, sa Teams, nahuli ko siya, may tinatawag din siyang Sunshine. And then, biglang nag-flashback sa akin. Ito lang, naghiwalay kami. Yung laptop, sabi ko, hindi ko ma-open ang password Sunshine. But that's last year. Tapos ngayon, meron naman akong pinaghihinalaan na katrabaho niya. I think, crush niya. Kasi may sa Chubby. Ano na? Pero Mahilig siya sa? Sa Chubby po. Buti hindi niya ako crush. Hindi naisip. Minsan wala akong maitulong. Oo. Pinapatawa lang kita, ha? Pero may point naman ako, di ba? Buti hindi niya ako crush, no? Kasi kahit sa totoong buhay, hindi naman ako mataba. Sa screen, chubby ako tignan. Ba yan? Oo. Pero parang hindi ako sunshine, parang sunset ako eh. Oo. Sige, tuloy pinatawa lang kita. Tapos? Pero po, tinatanggi niya po talaga na wala. Kasi, Papa Jackson, for those 12 years naman, pag magkasama kami, naka-balandra lang dito yung cellphone niya, FB niya. Wala talaga ako nakikita kahit ano. Okay, ganito, Ana. I'm not forcing you to come up with something if there's really nothing you can come up with. Wag mong, kung wala, di wala. No? Ang point ko lang is that nalulungkot ako that the guy that you loved and built dreams with for dozens of years, for a dozen of years, left, and you're almost clueless why he walked away. Maybe tonight, you might not know the exact answer. Or maybe alam mo kung bakit siya napagod and yet it's just too early for you para tanggapin sa sarili mo. And I think nandun tayo sa part na it's just too early for you na tanggapin sa sarili mo. I think yun. I think, I think alam mo kung ba't siya napagod, no? I think you're telling me, there's more than you're telling me tonight. And I won't force you to tell me things, no? Hindi naman yan tinawag mo dito eh. Ang tinawag mo dito is, you want someone, at least as far as I can understand, you want someone to validate that you're in pain. Yes. Diba? So much. Well, diba? You gave each other 12 years of your lives. So Yes. it was a good run. Maybe it wasn't meant
to go all the way through. Alam mo, kung titignan natin yung kabuuan ng kwento mo, Miel, ang daling sabihin na sana inayos na lang niya. Tama? Opo. But if he does not have what it takes anymore to fix it with you, walking away from you was the next best thing. Diba? Opo. Oo. I mean, you deserve that. I'm not saying you deserve na nalulungkot ka. My point is, you deserve for this guy to tell you that he no longer wants to be with you, rather than mag-stay siya sa buhay mo and yet hindi ka na niya mahal. Well, I'm aware. No? Tinawagan mo ako not because you wanted to solve something. Yes. Wala ka naman pwedeng i-solve eh. Wala nga. Kasi tinanong ko, mahal mo pa ba? Sabi niya, hindi na. Yeah, there you go. Kumbaga, you no longer have a problem. You have a reality. And reality, you cannot solve reality. You have to face it. Kaya lang tinatanong kanina kung how did you understand why he walked away. So at the very least, mas mabilis mo maintindihan kung ba't ka umiiyak. But if tonight, hindi mo kayang sabihin sa akin, how did you understand why he left? Then maybe one day it would make sense to you. Hindi ko pa kasi talaga alam, Papa. Pero alam ko lang. Napagod na siya sa buong sitwasyon. Na nag-hold on na lang siya kasi I'm holding on. Kasi sabi nga niya, masyado siya naging duwag. Sorry kung masyado ako naging duwag. Dapat noon pa. Natatakot kasi ako sa pwede mong gawin sa sarili mo. So, hindi siya na yung kasama ko. Pero, nagbubulag-bulagan ako sa sarili ko. Nasanay na ako nandiyan sa tabi ko. Nasanay na ako nandiyan for those 12 years. Sa yung kaibigan ko, best friend ko, everything. Everything in my life nakapalibot sa kanya. Siguro magbubulag-bulagan lang ako kasi ayoko mag-isa. Ayoko maiwan mag-isa. If he can hear you now, like, I'm sure there's a lot in your heart that you were not able to tell him. What do you want to tell him? Huh? Pauli, Papa, Jack, medyo nagsapi ka po. If he can hear you now, what do you want to tell him? Ayun. Kung mapanood mo ba ito o mapakinggan mo ba, na-accept ko na siya. Kagaya kanina nung pagpunta ko. Kasi naiwan mo yung gamit ko, kukunin mo. Pinanganamdam ako hindi ko. Miel, Yes po. huwag mong bulahin sarili mo. Hindi mo pa natatanggap. Siguro baka nag-uumpisa mo nang maintindihan, pero hindi mo pa natanggap. Tama? Yes. Okay, go ahead with your message. Pinapalayaan kasi alam ko doon ka naman talaga sa atin. Kung hindi talaga sa
Hindi talaga. But if fate crosses our road, maybe tayo talaga. Sila Papa G. Wala kami naintindihan doon. Ulitin mo yun. Sobra. Wala nga! Anong naintindihan namin doon? Isa pa. Okay. Teka, magsasurvey ako. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo? Hindi, di ba? Hindi nila naintindihan. Isa pa. Game. Ayun. Jiro, if you're listening, I'm still in pain. Pero, I cherish those 12 years with you. Kasi, for those 12 years, naramdaman ko naman na naging prinsesa ako sa piling ko. We never fight na naranasan ko sa previous relationship ko. And thank you. Kasi tinanggap mo ko kahit na meron na akong anak. Same goes with you. Akala nga natin, di ba? Sa second chance yung masaya. Kasi we're both have ng unang family. Pero nasira lang siya. And then we met. Doon pa lang akala ko okay na. Pero sobrang sakit. Pero I'm letting you go. And I will start accepting. Kagaya nga ng sinasabi mo. Hindi nakakabuti sa akin. Balikan yung mga memories na meron tayo. Hindi siya nakakatulong na makamove on ako. And thank you sa offer mo na maging magkaibigan tayo. Pero for now, hindi ko siya kaya i-accept. Tama Kasi naman. hindi pa yun yung longing ko. Kasi I'm still longing. Kahit na pinapalaya ka, I'm still longing na bumalik ka. Ayusin natin yung bagay na pwede naman talaga siyang pag-usapan. Kung naging honest ka lang sa iba mong nararamdaman, na hindi siya dyan napuno. Kasi ako, every time na may nararamdaman ako, sinasabi ko sa'yo na pag-uusapan natin. Bakit yung sa'yo, you keep it on yourself? Sana hindi mo kinip sa sarili mo para naayos natin siya. So, maybe this is our end of our story. Ang hinihiling ko na lang, sana lagi ka pa rin gabayan ni Lord. At ako, haplusin ni Lord yung puso ko na mag-heal. Kasi, nahihirapan ako. Sobrang nahihirapan ako. Pero, hindi ko papakita sa'yo. Kasi gusto ko din mag-move forward ka. Kasi sabi mo nga, paano ka rin mag-move forward kung nakikita mong nahihirapan ako. Kaya ipapakita ko sa'yo na I'm okay. I'm okay. Thank you for everything. You will still remain in my heart. But hindi sa bagong pahina ng buhay ko. Thank you. Sa'yo dapat. Alam mo kung ano napansin ko dito? There's no bitterness in everything you said. You might be confused. I don't know if you're confused or you're in denial. One of two things, no?
But I can respect that, no? Pero there's no bitterness. Hindi mo tanggap, pero pinipilit mong intindihin na walang sama ng loob. And I like the way it sounds. Kasi maraming tao naghiwalay. Galit yung nararamdaman eh. Bibihira kasi yung when someone left you, what you feel is a profound sense of loneliness more than being angry. Mas masakit pagka puro galit, pag puro sama ng loob, walang galit eh. Pero mas pag naka-move on ka, mas masaya ka. Kasi pag galit ang meron tayo, may bitterness yan eh. Mag-iiwan ng bitterness yan. I did not feel like may bitterness sa iyo. I'm wishing you all the best. Miel. Papa. Thank you, Papa. Tama ka naman, no? Huwag kayong maging magkaibigan kung yun ang ino-offer niya. Alam mo, ano na lang yun eh. Masabi-sabi na lang yun eh. You know, those are small talks na lang yun. Nice. Kumbaga niceties. No? Nagiging mabait na lang siya sa dialogue na yun. Tama, mali. Pero hindi na para maging magkaibigan. Opo. Oo. Kasi gusto ko malaman kung anong mangyari pag naging magkaibigan kayo. Mas mahirap yun. Magsisex kayo ng... Totoo. Natawa ka. Kasi papayag ka. Tropa Pero naman. po, Hindi. Kasi, totoo, pwedeng sabihin mo marupok or whatnot. Pero parte ng, mahal mo to eh. Parte ng iisipin mo na, baka mamaya bumalik siya dahil dito. You're going to lure him back. Kahit na mali, di ba? Ang gamit mo katawan mo, which is not fair sa iyo. Tama? tama naman. Oh, see? By saying tama, ibig sabihin, papayag ka nga. Huli. Anyways. Pero actually, Jack, pinto ko na lang din. Kasi, hindi ko nga kasi din pinagdamot sa kanya yung mga gamit na binigay ko sa kanya. Kasi alam niya nga ako yung bumibili lahat. Kanya yun eh. Hindi sa'yo yun eh. Siyempre, binigay ko sa kanya, feeling niya babawin. Baliw yun eh. Hindi. Sa kanya yun eh. Niyakap niya ako. Tapos, nag-goodbye kiss na sa akin. Sabi niya, Nag-goodbye kiss? mm-mm. Oh, Pero, talagang madiin na dampig, ano? hindi. Smack lang po. Yun lang. Napaano ka ba? Napasayang? Sayang. Hindi naman. Papad lang. Parang, alam mo yung... Charot lang, syempre kumbaga hindi naman yun yung mood nung oras na yun, no? Parang ang naramdaman ko lang doon is yung pain nung pag-kiss niya. Andun. Pero magsisinungaling naman ako sa sarili ko kung natanggap ko na agad. Pero masaya ako na may care pa din siya kasi yung anak ko kasi nag-chat sa kanya na si mama parang eggshell lang siya dito sa bahay. Kaya siya tumilit. Sabi ko, I'm okay. Do what you want. I pray you're happiness. Huwag mo akong alalahanin kasi magkakaiba tayo ng progress ng healing. Kung sa'yo, ikaw, mabilis mo lang na overcome. Or maybe matagal na. Hindi ko lang alam. Matagal na yan. Matagal na yan. Ako kasi, iba yung pag-move on ng babae. Matagal. Pero, magkakaba kami strong. Pero it doesn't mean na kung meron man akong kilala na iba, sana okay ka na din. Kasi
ay both ng happiness pareha sa atin. Okay. Oh well. I second the motion. Hay nako. Anyways, good luck, ma'am. Thank you, Papa Jackson, for listening. That's I all. feel very... That's all I can do for you. Makinig. Because you don't need anything from me. Makikinig lang. Sometimes it's what someone can do best for us. And Kasi, I thank you na you gave me that chance. opo. Kasi, I feel na if I open to you, parang mas safe. Kasi nag-try ako mag-open sa best friend ko. Hatred kasi yung or galit yung gusto niyang itanim sa isip ko. Which is, ayoko. Kasi, iba naman yung nangyari sa amin. Walang third party. Kaya, talagang inaabangan ko lagi yung live mo. Buti na lang pinag-comment kanina how to contact you kasi gusto ko talaga sabi mapagsabihan lang na maunawaan ako i-remind sa akin or ma-explain which is nung nakausap kita doon na siya nag-sink in. So now medyo may na sa isip ko ano yung real reason and maybe matagal na nga talaga. Thank you, Papa Jack. Hi. You'll be fine. It might take a while, but you will be fine. Yeah. Thank you, Papa Jack. Yep. Salamat po. I have nothing Thank to you tell so you. much. One day, God bless. I wish to talk to you again. And Sure. I hope I might not remember exactly, but I wish that one day you can update me and you're on a better place. Yeah. Thank you, Papa Jack. Thank you, ma'am. Thank you po. Bye-bye. Have a great